Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Eto, para sa kalinawan ng lahat of breaking news, the Independent Commission for Infrastructure or ICI recommends to the Ombudsman the filing of criminal and administrative cases against the following individuals allegedly connected to the ghost flood control projects. Sino yung nangunguna? Tantadan! Walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. Pangalawa, si Jinggoy Estrada. Pangatlo, si ako Bicol Party List Elizalde Co. Pang-apat, si DPWH Yusek Roberto Bernardo. Panglima, si Commission on Audit Commissioner Mario Gonzales Lepana. At itong si former Congressman Mitch Kahayon. Uy, nako po. Aray mo. Diba? So ngayon, hinahanap ko dito, nasaan ba si Speaker Martin Romualdez na tinuturo ninyo? Bakit wala? Diba, mga minamahal? Sino ba yung abalang-abala noon para sirain si Romualdez na natanggal sa Independent Commission for Infrastructure bilang advisor? Oo, si Magalong. Oo. Kasi si Magalong, mga minamahal, talagang abala ng pagbato ng putik. Dito nga po kay Congressman Martin Romualdez. Kasi may mga lumalabas na information, mga minamahal, na si Magalong daw po ay isang espiya ng mga Duterte. So that, ang kanyang ginagawa, kasi mayroong utang na loob diba? Tinulungan siya ni Bongo, may picture pa nga na nagpapasalamat siya kay Bongo. So, to make the long story short, parang attack dog, bulldog ng mga Duterte, itong si Magalong. Kasi ano siya aso daw siya di umano ni Mr. Good Governance, 'di ba? Ang trabaho ko ay magmalasakit, 'di ba? Ni Mr. Malasakit ni Senator Bongo. So ngayon, kung ako yung tatanungin ninyo, 'di ba dapat naka-focus sana si Magalong doon sa pagpuna sa mga totoong merong kasalanan. Pero bakit parang tila baga nililihis niya ang pangalan ng mga Duterte, 'di ba? Dito nga po sa flood control anomalies, 'di ba? Kasi kung tunay ka talagang for the good governance, dapat matagal ka nang nagsampan ng kaso. Pero bakit ngayon lang nag-ingay? Hindi kasi yung ginawa niya, nag-ingay. 'Di ba? Kung matagal ka ng good governance, sana tinira mo din yung extrajudicial killings ng nakarang administrasyon. So bakit parang lumilihis ka na sa issue, 'di ba? Yung usapin sa Tokhang, 'di ba? Mga minamahal, hindi mo nga napag-uusapan 'yan yung usapin sa integrity, hindi mo nga napag-uusapan 'yan So for me, itong si Magalong talagang doble yung maskara or double standard. Ayaw sa kurap pero sumusuporta sa kurap. 'Di ba parang ganon? So, may nag-comment nga sa akin, Magalong loves to wear the mask of integrity pero noong panahon ng AJK, siya ang chair ng Tokhang Oversight Committee from 2016 to 2022. Totoo ba? Higit 12,000 Filipino ang napatay sa war on drugs at karamihan mga mahihirap, mga inosente, mga nanlaban daw. So, ang tanong kung tunay siyang may prinsipyo, bakit nanahimik siya noon? Bakit ngayon lang siya marunong mag-ingay at kay Romualdez pa, hindi kay Duterte? Oy, totoo! Oo, totoo, Kenji. Totoo yung comment mo na yan. 'Di ba? So, kung meron kang prinsipyo, dapat matagal ka nang nag-ingay, hindi ngayon. 'Di ba mga minamahal? Parang he built an image na parang napaka-clean niyang tao, yung foundation niya ang linis-linis, pero ang ang sagwa kasi nakikita natin kung ano nga ba yung tunay tunay na kulay ni Magalong. Ngayon, kumakalat sa ito may nag-comment pa ngayon, kumakalat mima sa Duterte Troll Network, Sara Duterte, Benji Magalong 2028 tandem. Totoo ba?
Sara Duterte tapos Benji Magalong 2028 tandem. Kala ko Robin. So, sinusuka na nila si Robin Padilla. So, ano to? Isang test balloon para sa malinaw na pattern na good governance ko, no? Tapos, ang ipapain nila si Benji Magalong. So, ano yung layunin nito? Ha? Mga minamahal, linisin ang pangalan ni Magalong sa publiko, ganun ba? Habang pinapalabas niyang neutral siya, dito nga po sa dinatawag na independent alternative, pero in reality, this is the actual orchestrated propaganda move para iposisyon na ang kanyang pangalan sa 2028. Tama ba? Ganun ba, mga minamahal? So anyway, natumbok ninyo. Wala naman talaga dyan si Romualdez, oh. Oh. Nasaan yung pangalan dyan ni Romualdez? Kasi si Romualdez, time to time nagpapasa ng SALN yan. 'Di ba? Walang kaso din sa ombudsman yan. So, parang yung mga gawa-gawang eksena sa kanya, katulad kay Gutesa, gawa-gawang kineme sa kanya, 'di ba? Mga minamahal ni Orly Gutesa. Tingnan nyo, biglang ang naglawas si Gutesa eh. 'Di ba? So, wala, ano lang talaga, probably political attacks lang yan para yurakay ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga siya umalis sa pagiging speaker para mabigyan ng way ang Independent Commission para hindi mabraso. So, 'di ba? Kaya nga nakakapagtaka, bakit nila tinutumbok si speaker na gayon naman pala, wala naman pala doon. So, habang buhay kayo makikinig sa drama ni Magalong, hindi ako anti Magalong. Kumbaga nakikita ko lang na nililihis ni Magalong, mga minamahal, ang investigasyon. Kaya nga buti na lang natanggal siya dyan sa Independent Commission for Infrastructure kasi talagang tricky masyado and playbook talaga nila na attack one and protect one. Ganon yung kanilang atake. At habang pinuputok yung issue laban kay Romualdez, yung mga tawag dito, yung mga connection sa mga Duterte sa flood control at dito nga po sa corruption projects, unti-unti nang nagsisilabasan. Oo, mga minamahal. Tapos, ang iba naman, kagaya ni Magalong, tinatabunan nila yung mga issue na yan. Oo, diba? So, and according din kay Trillanes, diba, mga minamahal, noong 2022, si Magalong mismong nagbulgar ng anomalya na 36 billion rock netting project daw sa Benguet sa panahon ni Duterte. Pero, pagkatapos niyang magkwento, bigla siyang natahimik. Kaya nga nakakapagtaka, double standard ni Magalong, no? Minsan okay, minsan hindi. So, okay, oo, tama, meron din tayo, may nag-comment dito, sabi ni Evangeles, umuugong din ang balita na Duterte instigated coup plan, layong magtatak ng civilian military junta sa pamumuno ni Magalong. Ay, ang angas naman ni Magalong, grabe Sa tingin ninyo, kapag nagkaroon ng military junta, sa tingin niyo may freedom ang bansang Pilipinas. Hindi tayo kikilalanin ng ibang bansa, magiging kawawa tayo, wala tayong lalamunin, wala tayong kakainin. 'Di ba? Nako. Napaka-frustrated naman tong mga Duterte na to. Kung ano-ano, especially si Magalong 'Di ba, mga minamahal? Now, na lumabas na yung mga pangalan, ba't di ka magsalita ngayon? 'Di ba? Gets ninyo, ba't di siya magsalita ngayon? Ilabas mo kung sino ka. See? Alright, it's me again, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more updates.